O bes, share ko lang. So naghahanap ka na naman ng pagkakakitaan kahit nasa bahay ka lang. Eto bes, magtinda ka na lang ng Korean kimchi at napaka-basic lang gawin nito bes. Paano nga ba gawin? Siyempre, bumili ka muna ng Pechay Baguio. Mura ko lang naman nabili yan bes dahil dito sa amin sa San Fabian na dahil nga malapit kami sa Baguio, 60 to 40 pesos po ang kilo. So kailangan mayroon kang carrots, tapos sibuyas, garlic, saka apple. Siyempre, wag mong kakalimutan yung chili powder at onion leaves. So, gagadgarin mo muna yung ating carrots. Pagkatapos, hihiwain mo na rin yung Pechay Baguio ng maliliit. Oo, hindi ko na siya ginawang buo-buo, kundi in-slice ko siya, best. Para pagkainin mo, ay madali na lang, best. Saka mo ilalagay sa may planggana or steamer. Tapos, maglalagay ka ng asin sa may planggana na may halong tubig at tutunawin mo para mag-combine yung asin. Tapos, ilalagay natin yung ating Pechay Baguio. Kailangan ibababad mo siya, best, ng kahit mga 3 hours lang. Oo, wag mo na masyadong patagalin. 3 hours lang yan, best. Para lang mag-crunchy-crunchy yung ating Pechay Baguio. Meanwhile, kailangan na nating hiwain yung ating mga ingredients katulad ng onion leaf. At para mabilis ang proseso, gumamit na lang tayo ng food processor. Maglagay ka ng luya, bawang sibuyas. Tapos, nahiniwa-hiwa ko na yung apple. Oo, bes, apple po ang ginagamit ko dito na pampalapot. Pwede rin naman po kayong gumamit ng glutinous flour. O kaya naman, pwede naman kayong gumamit ng nilagang patatas. Tapos, hiniwa-hiwa ko na yung apple at ilalagay na rin natin at ihahalo natin dyan sa food processor. Tapos, igagrindan po natin na parang ganyan. Ayan, kailangan magiging pino siya, bes. Para maging pino-pino talaga yung sauce niya. So, nakalimutan ko palang maglagay ng kanyang patis or fish sauce. Pwede rin maghalo ka dyan ng alamang, pero sa akin kasi hindi na po ako naghalo. Okay na po yung patis. Saka mo siya igagrind ulit. Kailangan talaga pinong-pino siya talaga, bes. Tapos, eto na siya, bes. O, tignan mo, pinong-pino na siya talaga. Kailangan talaga magiging ganyan para maging malapot yung ating sauce. So, nakikita mo naman, best. At ililipat na natin yan sa ating palanggana at ilagay mo na rin yung ating chili powder. At isama mo na rin yung ating grinder na sauce na pinagalo-halo natin kanina. Tapos, maglagay ka ng mga 5 kutsara na asukal. Pero kung medyo natatabangan ka pa at kulang ng asukal or patis, add ka na lamang po, best. Pwede mo naman tikman yan para malasahan mo kung masarap talaga o matabang or matamis. Ganon. Saka mo siya syempre hahalu-haluan at wag mong kakalimutan maglagay ng sesame oil. Napaka-importante ang sesame oil para po nanunuot talaga yung pagka-sesame oil ng Korean kimchi po natin. At ilagay po natin yung carrots at saka yung onion leaves. At pagkukunbainin po natin lahat sila, pag-halu-haluin, kailangan kumalat po yung sauce doon sa carrots at onion leaves. So, hindi na po ako gumamit ng gloves. Pero kung may gloves kayo, gumamit po kayo ng gloves kasi nga masyadong maanghang po yung powder ng chili. At eto na yung binabad natin na Pechay Baguio. Huhugasan mo siyang maigi, bes, para maalis yung asin-asin. Kailangan pakahugas. At patitik-tikin mo yan para wala sa talagang tubig. Oo, matagal mong patitik-tikan to, bes. Tapos, ilalagay natin o ihahalo natin doon sa minix-mix natin kanina. Ayan, pagkukonbine-conbinein mo sila, imimix-mix mo sila na ganyan, kailangan mahalong mabuti yung ating chili powder. Saka na nating ilipat sa ating lagayan na tab, yung malaking tab. Oo, bes, dahil nga kailangan nating ipi-fermentation ito ng kahit mga 3 days lang or 1 week. Nasa sa inyo lang naman yan. Pero sa akin kasi, 3 days ko lang fermentation sa may rep. Tapos naglagay pa pala ako ng na toppings. And then after 3 days lang, bes, 3 days ko lang kasing fermentation ito, bes, ilalagay na natin sa ating tab. At kung tatanungin po ninyo kung magkano po yung benta po namin dito na isang tab, ay 100 pesos. So bahala ka na po, bes, kung medyo mahal ang Pechay Baguio sa inyo, itaas mo na lamang po. So heto lamang po ang negosyo tips ni Ate Bes. So share ko lang, ingat, God bless, bye!